Presko ang simoy ng hangin at magaganda ang mga tanawing nadadaanan ngayon ni Daryl papuntang Sitio Marikit. A small village na kung saan pansamantala siyang titira para sa isang buwang misyon. Napanganga siya sa mangha ng unti-unti niyang nasisilayan ang mga kabahayan doon. Malinis ito at maaliwalas tingnan. Hindi ko akalaing ganito pala kalinis ang mga kabahayan dito sa Sitio Marikit. Mahinang wika ng binata sa sarili. Inaasahan ni Daryl na katulad ito ng mga lugar na pansamantala niyang tinitirahan noon sa parehong dahilan. Marahang ipinasada ng binata ang sasakyan sa isang bakanteng lote. Tahimik dito at payapa naman. Sa isip niya habang kasalukuyang inaabala ang sarili sa pagmamasid sa paligid matapos bumaba ng sasakyan. Parehong baby blue ang kulay ng mga nakalinyang two-story na bahay sa kaliwang bahagi ng malapad na kalsadang kinatatayuan niya ngayon. Kung bibilangin ay umaabot ng 20 o higit pa ang silid nito. Mabibilang lamang ang mga puno na nasa likod bahay at kadalasan ay mga bulaklak at halaman ang nagsisilbing disenyo sa harap. Sa kaliwang bahagi naman ay may mga nakalinyang gusali. Hindi ito kasing taas at laki ng mga pangkaraniwang gusali na makikita sa syudad. Makikita rito ang mga pamilihan, kainan at iba pa. Hindi mo aaklaing isang maliit na village ang Sitio Marikit. Daryl, pare! Tawag ng kung sino. Natanaw ni Daryl ang isang binatang kumakaway na malaki ang ngiti sa labi. May kasama itong lalaki na sa tingin niya ay nasa mid-30s na ang edad. Gregor! Tugon niya sa binata. Sinuklian niya ng ngiti ang dalawa at ibinaba ang suot na sunglasses. Kanina ka pa ba rito? Agad na tanong nito nang tuluyan na itong makalapit. Kararating ko lang din, sagot ni Daryl. Ito na bang kaibigan mong bagong tenant dito sa lugar natin? Nakangiting tanong ng kasama ng binata. Hindi nagpapahuli ang tangkad nito sa dalawang binata. Moreno at maliwalas ang mukha nitong palaging may ngiti sa labi. Oho, Daryl, siya nga pala si Kuya Dino, ang tagapangasiwa dito sa amin. Kuya Dino, si Daryl po, ang gwapo kong kaibigan at dating kaklase. Pagpapakilala nito sa dalawa. Maligayang pagdating dito sa lugar namin, iho. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin kung may kailangan ka sa pananatili mo dito. Wika ni Dino. Maraming salamat po. Ngiting pasasalamat naman ni Daryl. Hoy Dino, dalhin mo yung bagong tenant dito at nang makakain. Tawag ng isang babae na sa tingin ni Daryl ay asawa nitong si Dino. Nakatayo ito sa harap ng isang kainan. Siya si Rita, asawa ko. Bulong ni Dino kay Daryl. Hoy, hindi mo na ako asawa Dino. Baka nakalimutan mong hiwalay na tayo. Masama ang tinging saad naman ito. Binulong ko na nga lang, narinig pa rin. Nakasimangot na tugon ni Dino, ngunit mababanaag ang ngiti sa mga mata nitong habang nakatingin sa asawa. Binaling ni Rita ang tingin sa binatang si Daryl at binati ito ng pagtanggap bago inalok na pumasok na sa loob kasama si Gregor. Paano naman ako? Wika ni Dino sa asawa. Sininghalan lang ito ni Rita at masungit na pumasok sa loob ng kainan. Nagmamaktol na lang na sumunod siya sa asawa. Masanay ka na, ganun talagang mag-asawa. Ika nga ng iba, yun daw ang love language nila. Natatawang sabi ni Gregor sa kaibigang si Daryl, sabay tapik sa balikat nito at inayang pumasok sa loob ng kainan. Kung ganon, sa Maynila ka pa pala nang galing Daryl? Tanong ni Rita sa binata na kanina pang tapos mananghalian. Opo, tugon ng binata. Wala na halos customer na pumapasok sa kainan ng mga oras na iyon, kaya't nagawang makipagkwentuhan ni Rita sa bagong tenant. Naikwento sa akin ni Gregor na mataas daw ang ranggo mo bilang pulis dun sa syudad. Mausisang wika ni Dino sa binata. Mahinang natawa si Daryl. Hindi na siya nagtataka na malaman iyon ng tagapangasiwa dahil madaldal talaga si Gregor. Kanina pang umalis ang nasabing binata sa kainan dahil papasok pa ito sa trabaho bilang kargador sa palengke na karatig lamang ng Sitio Marikit. Ganun nga ho, katatapos lang din ang huli kong misyon kaya't binigyan ako ng aming general ng isang buwang pahinga.
Saktong nagkita kami ni Gregor dun sa syudad at narekomenda niya sa akin na dito muna ako sa Sitio Marikit. Paliwanag ng binata sa dalawa. Nako, hindi ka talaga magsisisi sa pagpunta mo dito, Daryl. Maaliwalas dito sa lugar namin. Wala man gaanong mapasyalan, ngunit may palagi ang pagdiriwang na ginaganap dito. Kaya sigurado akong masisihan ka sa iyong paninirahan dito pansamantala. Pagmamalaking saad ni Dino na sinang-ayunan naman ng asawa. Sa tingin ko nga rin ho. Ngiting tango ng binata. Ang mabuti pa, ihatid mo na tong si Daryl dun sa tutuluyan niyang bahay bago pa siya maabutan ng takip silim. Saad ni Rita kay Dino. Muling binalikan ni Daryl ang kanyang sasakyan upang kunin ang kanyang bagahe sa loob. Hindi kasi pwedeng ipark ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng kanyang tutuluyang bahay dahil ipinagbabawal ito mismo ng tagapangasiwang si Dino. Liban doon, wala naman kasing ibang sasakyang makikita doon, puwera na lang kay Daryl. Bisikleta kasi ang kadalasang ginagamit ng mga naninirahan doon. Simula noong nagdaang 2 taon, ipinagbabawal na ni Dino ang pagpapapasok ng sasakyan sa sitio dahil sa personal na dahilan. Kuya Dino, pakilala mo naman ako sa poging kasama mo. Saad ng isang bakla na bigla na lang sumulpot sa harap ng nilalakaran nila. Ay nako Tanya, basta talaga gwapo, ang bilis ng radar mo. Natatawang wika ni Dino. Si Daryl nga pala, bagong tenant dito. Daryl, si Tanya, parlorista dito. Dugtong pa nito. Nice to meet you, Tanya. Magalang na pagbati ng binata. Tila isang dalagang Pilipina naman kung umakto si Tanya. Nagpanggap pa itong tila may iniipit sa buhok sa likod ng kanyang tenga kahit wala naman. Nice to meet you too, Daryl. If want mong magpagupit, bisitahin mo lang yung parlor shop namin ah. Pabebeng saad pa nito. Si Tanya ay isang bakla na nakatira sa karatig sitio na piniling magpatayo ng parlor sa Sitio Marikit. Mauuna na kami, Tanya, ani Dino. Sige, bye Daryl. Paalam nito na tinanguan lamang ng binata. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. May mangilan-ngilan ding bumati tulad ni Tanya na ikinatuwa ni Daryl. Hindi niya kasi inakala na ganito pala ka-friendly ang mga naninirahan sa lugar na iyon. Tsa! Tawag ni Dino sa isang dalagang naka-high school uniform sa di kalayuan. Maputi ang dalaga at may kaliitan. Mukha itong mahiyain dahil madalas nakayuko. Sa tingin ni Daryl, nasa edad 15 na ito. Bakit po Kuya Di? Tanong ng dalaga nang tuluyan itong makalapit. Kumusta ng inang mo? Tanong ni Dino. Kahapon kasi ay isinugod sa ospital ang nanay nito. Ayos naman po si Mama. Ang sabi ng doktor, kailangan lang daw pong kaunting pahinga. Magalang na sabi ng dalaga. Mabuti naman kung ganun. Masyado kasing inabuso ng nanay mo ang katawan niya sa paglalabada. Ayaw nga pala, ito si Daryl, bagong tenant dito. Nahihiyang lumingon si Cha sa binata. Welcome po sa sitio namin, Kuya Daryl. Mahina ang boses na saad nito. Salamat, Cha. Wika naman ni Daryl. Mauna na po ako sa inyo, Kuya Dino, Kuya Daryl. Pagpapaalam nito sa dalawa. Sige, mag-iingat ka sa daan. Pahabol na paalala ni Dino. Nadaanan pa nila ang dalawang bahay bago tuluyang huminto si Dino. Nandito na tayo. Heto palang susi sa bahay, Daryl. Agad naman itong tinanggap ng binata. Salamat, Kuya Dino. Nakangiting wika ni Daryl bago kinuha ang susi. Hana! Gulat na bati ni Dino sa babaeng nasa likod ni Daryl. Madalang lamang lumabas ang dalagang si Hana tuwing umaga. Madalas mo lang ito makikita tuwing gabi. Kaya minsan, hindi talaga mapigilan ng mga kasambahay nito tulad ni Dino na magulat kapag may mga pagkakataon na makakasalubong nila ito na maliwanag pa ang araw. Hello Kuya Dino. Matamlay na sagot nito. Baka sa boses ng dalaga ang puyat. Nagpatuloy ito sa paglalakad patungong hagdan papunta sa second floor ng bahay na narerentahan ni Daryl. Teka Hana, si Daryl nga pala, bago nating tenant. Pagpigil nito sa dalaga upang ipakilala ang binata. Huminto man ang dalaga, subalit hindi ito lumingon. Okay. Walang ganang tugon nito at nagpatuloy sa paglalakad.
Naiilang nang ngumiti si Dino. Wala ata sa mood si Hana pero mabait naman yon, wika ni Dino. Ayos lang po Kuya Dino. Naiinis man sa inakto ng dalaga ay pilit na lamang siyang ngumiti sa kaharap na lalaki. O siya, mauna na ako Daryl. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa kung sino man sa amin. Pamilya tayo dito. Wika ni Dino bago nagpaalam. Tatandaan ko po yan Kuya Dino. Salamat po. Kinagabihan, nagising si Daryl sa ingay na naririnig. Irita siyang bumangon at hinanap ang pinagmumula nito. Kay aga namang mambubulabog ng babaeng yon. Inis na bulong nito sa sarili. Nagmumula kasi ang ingay sa itaas at ang babaeng panigurado ang may gawa noon. Lalo siyang nainis rito. Hindi pa rin kasi mawala ang inis niya rito dahil sa ginawa nito kahapon. Hindi naman iyon ang unang pagkakataon na hindi pinansin ang presensya niya. Pero ewan niya ba at sobrang inis ng kanyang nararamdaman tuwing naaalala ang pag-ignora sa kanya ng dalaga. May tao pong nakatira dito sa ibaba. Respeto naman. Malakas na sigaw niya. Hindi naman sa nagpaparinig siya pero parang gano'n na nga. Lalo siyang nainis nang magpatuloy ang ingay at mas lumakas pa. Simangot ang mukhang lumabas siya ng kwarto at diretsyong lumabas ng bahay. Nais niyang sadyain ang dalaga sa bahay nito upang pagsabihan. Mabibigat ang bawat hakbang ng binata at kunot ang noo nang naglalakad sa sementadong hagdan paitaas. Nang marating ng binata ang bahay ng dalaga ay walang pag-aalangang binuksan niyang pinto. Bakit bang Naputol ang dapat sana ay pagbulyaw ng binata nang masaksihan ang senaryong nakita sa loob. Suot ni Hana ang napakaikling shorts at manipis na sleeveless na t-shirt. Malinaw na nakikita ng binata kung gaano kaganda ang hugis ng katawan ng dalagang kinaiinisan niya. Hindi nito napapansin ang presensya ni Daryl dahil abala ito sa pagkukumpuni ng kung ano-anong bagay sa kisame. Mabilis ding nagbalik ang diwa ng lalaki mula sa pagkamanghasa na tunghayan ang mapansin ang komplikadong posisyon ng dalaga. Anong ginagawa mo dyan, babae? Nagulat ang dalaga sa boses na narinig, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Bago pa man mahulog ay mabilis itong nasalo ni Daryl. Mata sa matang nagtitigan ang dalawa. Parang kailan lang ay sobrang irita ni Hana. Kagabi, nasira ang kanyang ceiling fan dahil sa pagkakahulog. Kanina niya pa inaayos ang hawakan nito sa kisame, ngunit dahil nga kinulang siya sa height, hindi niya maabot-abot iyon. Ngayon naman, nasa bisig na siya ng isang estranghero na matamang katitigan niya ngayon. Ang bigat mo, babae! Masungit na saad ng binata. Walang pasabing binitiwan ni Daryl ang dalaga na ikinabagsak nito sa sahig. Aray! Daing ni Hana. Bakit mo ako nilaglag? Inis pang sabi nito. Pinaghalong inis at sakit ang namumutawi sa mukha ni Hana. Ang namumuong atraksyon sana na nararamdaman niya mula sa titigang nangyari kanina lamang para sa binata ay mabilis na napalitan ng sobrang inis. Ang bigat mo kasi! Walang ganang tugon ni Daryl. Hindi mababakasan ng kung anumang emosyon ang mukha ni Daryl. Subalit palihim nitong sinuri ang kabuuan ng dalaga. Hindi katangkaran ang babae. Maputla ang balat na parabang hindi naaarawan. Matambok ang mga pisngi nitong masarap kurutin. Bilugan ang mga matang kulay itim, mahaba ang pilik mata, at itim ang mahaba nitong ngayoy sabog ng buhok. Ang cute niya! Puri ng binata sa isip. Binaba mo sana ako ng maayos kung nabibigatan ka. Ang sakit tuloy ng puwet ko. Nakangiwing sabi ni Hana. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa bahay ko? At sino ka ba? Dugtong pa nito. Sinadya kita rito para pagsabihan ka sa ginagawa mong ingay. Nakakaabala ka ng mga taong natutulog pa lamang. Sagot naman ni Daryl. Akong bagong tenant sa ibaba nitong tinutuluyan mo. Naipakilala na ako ni Kuya Dino sa'yo kahapon. Alam kong baguhan pa lang ako dito pero may karapatan naman siguro akong pagsabihan ka, no? Isa pa, huwag mong piliting ayusin yung di mo naman maabot.
Tuluyan ng umalis ang binata palabas matapos pagsabihan ng dalagang ngayon ay pilit pinoproseso ang salitang binitiwan ni Daryl. Naipakilala siya sa akin ni Kuya Dino kahapon. Bakit di ko maalala? Ang tanging naisambit na lamang ni Hana sa kanyang sarili. Isang linggo na mula nang dumating si Daryl sa sitio Marikit at wala siyang ibang ginawa sa buong durasyon kundi ang makipaghalubilo sa mga naninirahan doon. Halos nakilala na nga yata niya ang lahat. Halos isang linggo na rin nang huling masilayan ng binata ang babaeng kinaiinisan niya. Totoo nga siguro ang mga sabi-sabi ng mga kapitbahay nito na hindi nga talaga ito lumalabas tuwing araw at lumalabas lamang tuwing gabi. May lahi sigurong aswang yung babaeng yun. Kinilabutan si Daryl sa naisip, ngunit natawa na lang din sa sarili kalaunan. Wala na ba kayong ibang maiimungkahing aktibidad? Yun sanang patok sa mga lalahok at mga manonood. Ani Dino sa lahat. Kasalukuyang nasa loob ng kainan ni Rita ang lahat ng mga residente ng sitio Marikit. Kasama na roon ang mga nagtatayo ng negosyo sa naturang lugar dahil sa pagpupulong para pag-usapan ang nalalapit na pista sa susunod na buwan. Liban na lamang sa dalagang si Hana. Sa loob ng 3 taong paninirahan nito sa lugar na iyon, wala ni isang pagpupulong ang sinipot ng dalaga. Kaya naman, hindi na sila nag-abala pa. Alam kasi nilang busy ito sa trabaho. Isa kasi itong manunulat sa isang malaking publication company sa syudad. Noong una ay nagtataka sila kung bakit dito nito piniling manirahan ng dalaga, kung nasa syudad naman ang hanap buhay nito. Work at home po kasi. Iyon lamang ang isinagot ni Hana nang tinanong ito ni Dino tungkol sa trabaho nito. Meron na tayong 4 na naitala dito, isa na lang ang kulang. Saad ni Rita na nagsisilbing sekretarya ng kanyang asawa. Festival King na lang kaya? Sure ako, maraming mga macho at gwapong sasali. Kinikilig si Tanya sa naisip na sariling mungkahe. Pwede naman, pagsang-ayon ni Rita dito. Hindi, wag yan. Masyadong magastos. Madaling pagsalungat ni Dino. Ang isiping nasisiyahan si Rita sa pinapanood ng mga rumarampang mga kalalakihan sa entablado ay labis na ikinaiinis ni Dino. Napasimangot ito sa senaryong nedikha ng sariling isip. Ang KJ naman itong si Kuya Dino. Ayaw mo lang yatang makakita si Ate Rita ng ibang Adonis eh. Reklamo ng baklang si Tanya. Natawa si Daryl sa pagtatalo ng dalawa na ginagatungan naman ni Gregor at ng iba pang mga kasamahan. Si Rita ay sinisinghalan ng asawa na animoy galit pero namumula naman ang mukha sa kilig dahil sa sinambit ni Tanya. Natahimik ang lahat nang biglang bumukas ang pinto at nagulat sa panauhing nahihiya pa yatang pumasok. Sorry kung nahuli ako. Unang nakabawi si Gregor at nilapitan ang dalaga. Hana, halika, sakto, nasa gitna pa kami ng pagpupulong ngayon. Pinaupo ng binatang si Gregor si Hana sa dating kinauupuan niya na katabi ni Daryl. Hindi naman nakatakas sa mga maiinit na titig ni Daryl ang pasimpleng pagkagatlabi ng dalaga at pamumula ng mukha nito nang ito'y hawakan ng kanyang kaibigan na animoy kinikilig sa simpleng kilos ng binata. May gusto bang babae nito kay Gregor? Sa isip ni Daryl habang nakamasid sa dalaga. Ano pang may i-rekomenda mo, Hana? Tanong ni Dino matapos maipaliwanag ang kaninang napag-usapan na. Inayos ni Hana ang pagkakasuot ng kanyang eyeglasses bago magsalita. Sa tingin ko po, maganda yung suggestion ni Tanya. Pero mas maganda kung ang costume na ipapasuot sa mga kalahok ay recycled na mga basura para mas creative at bawas basura at the same time. Pagpapatuloy ni Hana, natahimik ang lahat kaya biglang kinabahan ng dalaga. Suggestion ko lang naman po. Nahihiyang wika pa nito. Masayang pumalakpak si Tanya. Nako, gusto ko yung suggestion mo, bruha. Komento ng baklang si Tanya na sinang-ayuna naman ng nakararami. Aalma na sana si Dino na siyang unang sumalungat sa mungkahi ni Tanya kanina. Ngunit pinigilan niyang sarili. Wag ka na kumontra, Dino. Ikaw lang naman ang nag-iisang Adonis sa mga mata ni Ate Rita. Naghiyawan ang mga kasamahang tinura ni Tanya.
Pilyo namang ngumiti si Dino habang pilit itinatago ni Rita ang nararamdamang kilig sa pamamagitan ng pagsusungit. Napangiti naman si Hana. Hindi man siya madalas makipaghalubilo sa mga kapitbahay ay kilala at alam niya naman ang mga kwento nito. Sa 3 taon na paninirahan niya sa lugar na iyon, hindi man alam ng mga ito ay saksi siya sa mga struggles ng mga tao roon. Mapaproblema man sa pera, conflict sa pamilya, kahit na sa mga buhay pag-ibig nito, katulad na lang ng kina Kuya Dino at Ate Rita. Natapos ang kanilang pagpupulong at nagsiuwian ang iba, liban na lang kay Dino, Tanya, Gregor, Daryl at Hana. Buti naman nakalahok ka sa pagpupulong ngayon, Hana, ani Rita sa dalaga. Natapos ko na po kasi ang ginagawang manuscript kaninang umaga, ate. Sakto inabisuhan ako ni Gregor kahapon tungkol dito, kaya naisip kong pumunta na rin po. Pagpapaliwanag nito. Nagkita kayo ng babaeng to kagabi? Mahinang bulong ni Daryl kay Gregor. Sapat na upang sila lamang dalawa ang makarinig. Bakit sila lang ang nagkita magkasama kami ni Gregor? Bakit sila lang ang nagkita magkasama kami ni Gregor kahapon? Sa isip-isip ng binata. Oo, nung bumili tayo ng bulaklak na Aling Rosa. Hindi mo na siya nakita kasi umalis ka ng oras na yon dahil may sinagot kang tawag. Paliwanag ng binata sa katabi. Ayos lang ba sa inyo yun, Daryl? Pagkuhang pansin ni Dino sa binata na kasalukuyang abala sa pakikipagbulungan kay Gregor. Po! Nalilitong sagot niya rito. Ang sabi ko, pwede mo bang isabay na lamang tong si Hana sa pag-uwi mo? Gabi na't baka mapano pa ito dalaga pa naman. Tumingin sa gawin ni Hana ang binata na kasalukuyang nakikipagtawanan kay Rita. Okay lang po, Kuya Dino. Wika ni Daryl. Una na ako sa inyo, pare. Kuya Dino, una na po ako. Wika naman ni Gregor. Hana, Ate Rita, mauna na po ako, ha? Pamamaalam rin ito sa dalawa bago tuluyang lumabas ng kainan. Sunod namang nagpaalam sina Daryl at Hana. Nagpaiwan si Dino dahil tutulungan pa daw nitong maglinis ang asawa. May gusto ka ba kay Gregor, babae? Ani Daryl na bumasag sa katahimikan ng dalawa. Agad na namula ang dalaga sa tanong ng binata. At namula pa nga. Sa isip-isip ni Daryl. Napaasik ang binata sa sarili ng masulyapan ang reaksyon ng dalaga. Humahanga lang ako sa pagiging masiyahin ni Gregor. Nahihiyang pag-amin pa nito. Unang araw ng paglipat ni Hana sa sitio Marikit ay ang gwapong mukha ng binatang si Gregor ang sumalubong sa kanya. Madali niyang nakapalagayan ng loob ang binata dahil sa likas nitong pagiging masiyahin at hindi nauubusan ng kwento. Kahit ang mahiyaing dalaga ay madaling napalapit ang loob rito. Lumaki si Hana na walang kinikilalang mga magulang. Sanggol pa lamang noong iniwan siya sa ampunan. At bilang isang bata na kinulang sa kalingat pagmamahal ng magulang, nangarap siyang makatagpo ng isang lalaking makakasama niya na bumuo ng pamilya. Makakamta na sana ito ng dalaga noon kung hindi lang sana nangyari ang trahedyang iyon. Lihim na napakuyom ang dalaga nang dumagsa sa kanyang puso't isip ang masakit na alaalang nais niya ng kalimutan. Huwag mo nang pangarapin pang mapansin ka ng aking kaibigan. Dahil may nililigawan na yon. Nang uuyam na saad ni Daryl sa dalaga. Naiirita si Hana sa tono ng pananalita ni Daryl. Inis siyang tumigil sa paglalakad at tuluyang hinarap ang binatang mapang-uyam na nakatingin sa kanya. Ano bang problema ng lalaking to sa akin? Tanong sa isip ni Hana. Magkaiba ang kahulugan ng paghanga sa pagsinta, Daryl. Naiinis na sambit ni Hana. Pero huwag kang mag-alala. Makakaasa kang wala kong balak na gustuhin pang yung kaibigan ng higit pa sa paghanga. Mauuna na ako. Dugtong pa nito at dire-diretsyong gumayak paakyat. Ngayon lamang napansin ng binata na nakarating na pala sila sa tapat ng kanyang bahay. Bumuntong hininga siya tinanaw ang pag-akyat na bulto ng dalaga bago pumasok sa sariling bahay. Kinaumagahan, nagpa siya ang binatang si Daryl na doon na lamang sa pagmamayaring kainan ni Rita kumain ng almusal. Galing kasi siya sa pagja-jogging kaya naisip na lamang niyang dumaan doon. Nasa bungad pa lamang siya ng pinto ay rinig niya na ang ingay na pinaghalong sigaw at iyak.
Sumama ka na sa akin, Cha! Galit na sabi ni Romel, ang ama ng dalagang si Cha. Hawak nito ang braso ng huli na kasalukuyang umiiyak. Bitawan mo ang anak ko, Romel! Wika ng dati nitong asawang si Karen, ang nanay ni Cha. Ah? Ano? Hahayaan ko siyang manirahan kasama mo? Anong may papakain mo sa kanya? Saan ka naman kukuha ng pantusto sa pag-aaral niya? Isa ka lang namang hamak na labandera. Mapang-insultong sigaw ni Romel sa dating asawa. Aba, sira ulo ka ba? Ani Rita na masama ang tingin kay Romel. Oo, labandera lang ako. Pero kaya kong buhayin mag-isang anak ko, Romel. Hamakin mo na't lahat ang pagkatao ko pero hindi ko ibibigay muli sa'yo si Cha. Galit na sigaw rin ng dating asawa. Akala mo ba hindi ko alam ang pang-alipustang ginagawa ng bago mong asawa sa anak ko? Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin bilang isang ina na makita ang anak mong puno ng pasa ang katawan. Umiiyak at nagmamakaawa sa iyong bawiin siya sa poder ng sarili niyang ama. Umalis ka na rito at huwag ka nang bumalik pa. Lumuluha na ngayong saad pa ni Karen. Kung ganun, magkita na lang tayo sa korte, Karen. Pagbabanta pa ni Romel. Sasabat na sana si Daryl upang umalma sa huling sinabi ng ama ni Cha nang may naunang magsalita at dumaan mula sa kanyang likuran. Huwag mo nang balakid pa, sir. Sabat ng bagong dating na dalaga. Napakunot noo si Daryl sa pamilyar na buhaghag na buhok ng dalagang nakatalikod sa kanyang harapan. May batas na nagsasabing ang isang batang edad 7 pataas ay may karapatang pumili kung sino mang magulang ang nais nitong makasama. At malinaw sa atin ngayon na hindi ikaw ang nais piliin ni Cha, sir. Wika ni Hana bago inayos ang salaming suot. At sino ka namang babae ka? Huwag kang gumawa ng sariling kwento. Inis na sabi ni Romel. May kasama akong pulis dito para patunayan na totoo talagang sinasabi ko. Nilingon ni Hana si Daryl na matamang nakatingin sa dalaga. Lihim itong namangha kay Hana. Nagtataka man kung paanong nalaman ng dalaga ang kanyang propesyon ay pinili na lang niyang isang tabi muna ito. Tumikhim ang binata at lumapit sa tabi ni Hana. Ayon sa batas, Article 213 of the Family Code, ang batas na nasa edad 7 pataas ay may kalayaang pumili ng sasamahang magulang. Saad ni Daryl kay Romel. Ako nga pala si SPO1 Daryl Sean Segovia. Aniya, sabay pakita ng kanyang police badge. Kahit naman kasi nasa bakasyon, dala-dala niya pa rin iyon. Natahimik ang lalaking kaharap at kalaunay inis na lumingon sa mag-inang kasalukuyang nagyayakapan. Galit nitong inismiran ang binata at dalaga sa harap bago mabigat ang bawat hakbang na nagmamadaling lumabas ng kainan. Bumalik sa kanya-kanyang mga disposisyon ang mga kumakain na nakikiosyoso sa iskandalong nangyayari kanina lamang. Lumapit ang dalagang si Hana sa mag-ina at niyakap ang dalawa, na siya namang ikinagulat ni Daryl. Ayos lang po ba kayo? Tanong nito sa dalawa. Tumango naman ang mag-ina bilang sagot kay Hana. Sa totoo lang ay malapit si Hana sa mag-ina. 1 taon mula nang nanirahan ng dalaga sa sityo nang maisip nilang lumuwas sa Maynila upang bisitahin ang ampunang kinalakihan niya. Kalalabas pa lamang niya noon mula sa flower shop dalang biniling bulaklak nang matunghayan niya ang marahas na paghila ng isang ginang sa buhok ng dalagitang kasama na umiiyak. Nagmamakaawa. Hindi na sana niya ito papansinin ngunit namukhaan niya ang dalaga. Anak pala ito ng kapitbahay niya sa Sitio Marikit. Si Cha iyon. Sa pagkakaalam niya, kinuha ito ng ama mula sa ina 1 buwan nang nakakaraan upang sa syudad pag-aralin. Nilapitan niya ang dalawa at kinuha si Cha mula sa pagkakahawak ng sa tingin niya ay madrasta nito. Nang malaman niyang inaalipusta ito ng bagong asawa ni Romel, ay walang pag-aalinlangan niyang dinala si Cha pabalik sa Sitio Marikit. Mula noon ay naging malapit na siya sa mag-ina. Tuwing gabi, binibisita niya ang dalawa at tinutulungan ang mga ito sa paglalabada. Salamat sa pagtatanggol sa amin, Ate Hana. Sa'yo na rin, Kuya Daryl. Pagpapasalamat ng dalagang si Cha. Pamilya ng ituring ni Hana si Cha at ang nanay nitong si Karen.
Saksi ang dalaga sa pagiging dakilang nanay ni Karen. Kaya ang marinig sa bibig ng iba ang pagkwestiyon ng pagiging ina nito dahil isa lamang itong hamak na labandera ay labis na ikinagagalit ng dalaga. Marahang inilagay ni Daryl ang mga pinamiling grocery sa counter. 525 pesos po lahat, sir. Wika ng sales lady. Tumango si Daryl. Kinapa niya ang bulsa sa likod. Subalit, kinabahan siya nang wala siyang mahagilap na wallet rito. Teka lang, miss. Kinakabahang sabi niya sa sales lady. Kinapa ng binata ang lahat ng bulsang pwede niyang mapaglagyan ng wallet ngunit wala ito roon. Sir, may problema po ba? Nag-aalalang tanong ng sales lady. Nababahalang tumango ang binata dito. Naiwan ko ata yung... Naputo lang sasabihin ni Daryl nang may naglapag ng isang libro sa counter. Isama niyo na po yung sa kanya sa babayaran ko. Hinarap niya ang taong iyon. Si Hannah, suot ang isang itim na hoodie jacket. Hindi na. Huwag ka nang umangal dahil hindi naman yan libre. Bayaran mo ako pag uwi mo. Napabuntong hininga na lamang ang binata at hindi na nakipag-argumento pa. Kinuha niya ang mga pinamiling grocery at hinintay ang paglabas ng dalaga sa labas ng convenience store. Hindi mo dapat ginawa yon. Inis na pagsalubong ni Daryl sa dalaga nang tuluyan itong makalabas ng tindahan. Welcome ha? Sarkastikong sabi ni Hannah. Imbes kasi na magpasalamat ay ito pa ang may ganang magsungit. Ikaw ba, Daryl? May kinikimkim kang galit sa akin? Prangkang tanong nito. Nagtataka kasi siya sa inasal ng binata sa kanya. Maganda naman sana ang pakikitungo nito sa iba pero kapag siya ang kaharap ay nagsusungit ito. Wala siyang maisip na nagawang mali sa binata dahil 2 beses pa lamang nagkukrus ang mga landas nila. Pangatlo na ngayon. Aminin mo, galit ka ba dahil sa ginawa kong ingay nung nakaraang linggo? O baka naman dahil hinahangaan ko ang kaibigan mong si Gregor? Tanong pa nito. Oo nga naman, ano nga bang pinagmulan ng inis mo sa dalaga, Daryl? Puno ng pagtatakang tanong ng binata sa sarili. Wala naman kasing mabigat na kasalanang nagawa ang dalaga sa kanya. I'm sorry. Saad ni Daryl. Ha? Takang tanong ng dalaga. Hindi iyon ang inaasahang sagot ni Hannah mula rito. I'm sorry. Mali ang ginagawa ko sa'yo. Inaamin kong mali ang sungitan ka dahil sa mababaw na dahilan. Hiyang paliwanag ng binata. Ito ang unang pagkakataon na makaramdam ng hiya si Daryl sa harap ng isang babae. Nang mga sandaling iyon, tila umurong ang pagkalalaki niya. Ngumiti si Hannah dahil sa inakto ng binata. Sorry din. Wika ni Hannah. Aaminin kong may mali din ako. Nagkatinginan ang dalawa at kalaunan ay malakas na nagtawanan. Para tayong tanga, natatawang sabi pa ni Hannah. Naging immature din naman ako, pag-amin ni Daryl. Ayos lang yon, pareho naman tayong may mali, quits lang. So paano ba yan? Friends? Friends! Masaya silang nagkwentuhan ni Hannah pa uwi. Magaan ang pakiramdam ni Daryl habang kasabay sa paglalakad si Hannah. Madaldal ito at wari mo'y hindi mauubusan ng kwento. Hindi naman pala masama na umamin sa sarili mong mali sa isip-isip ng binata. Daryl! Gising ka na? Buksan mong pinto! Sigaw ng dalagang si Hannah sa labas ng bahay nito. Pikit matang tumayo si Daryl mula sa pagkakahiga at wala sa sariling lumabas ng kwarto upang buksan ang dalagang nag-iingay sa labas. Good morning! Wika ni Hannah pero nanlalaki ang kanyang mga mata. Tuluyang nagising ang inaantok na diwa ni Daryl nang makita ito. Nalilito siya sa panlalaki ng mga mata ni Hannah. Bakit? Bakit ka nakahubad? Balik na tanong ng dalaga. Noon lang napagtanto ni Daryl na boxer shorts lang ang suot niya. Agad niyang tinapunan ng tingin ang dalaga na kasalukuyang nakangisi bago walang paalam na tumakbo papasok sa sariling kwarto. Narinig niya pa nga ang halakhak ng dalaga. Masarap ba? Tanong ni Hannah. Kasalukuyang kinakain ng dalawa ang dalang nilutong ulam nito. Maagang nagluto si Hannah ng adobong manok at dinala sa bahay ng binata upang sabay silang mag-almusal. Oo, masarap.
Maikling sagot ni Daryl dahil puno ang kanyang bibig sa pagkain. Nasisiyahan ang dalaga na pagmasdan ng sunod-sunod na pagsubo ng binata. Ikaw, bakit hindi ka pa kumakain? Wala, natutuwa lang akong pagmasdan ka na maganang kumain ng niluto ko. Kumain ka na nga, ang payat mo pa naman. Kung pagmamasdan ang dalawa ay hindi mo aakalaing kagabi lamang sila opisyal na naging magkaibigan. Bakit sarado ang kainan ni Ate Rita ngayon? Nakapagtataka naman. Litong saad ni Hana. Nahimok ni Daryl ang dalaga na sumama sa kanya sa pagliliwaliw. Babalik na sana ito sa sariling bahay upang ipagpatuloy ang ginagawang manuscript, ngunit pinilit niya itong sumama. Wala si Ate Rita ngayon, saad ni Gregor sa dalawa. Saglit pang napatalon ang dalawa sa gulat dahil sa biglaang pagsulpot ng kaibigan. Saan daw nagpunta si Ate Rita? Tanong ni Daryl. Maagang gumayak si Ate Rita papuntang syudad upang i-update yung proseso ng annulment na ipinasa niyo nung nakaraang 2 buwan. Pag-uulat ni Gregor. Annulment? Paano may annulment na nangyayari? Alam kong wala ako sa posisyon para ikwento ito pero pare, nakunan kasi sa pagbubuntis si Ate Rita nung nakaraang 2 taon. Hindi makapaniwala si Daryl sa narinig mula sa kaibigan. Hindi naman kasi halata kina Rita at Dino na meron palang pinagdadaanan ang dalawa. Akala niya ay biro lamang ang pahaging ni Rita sa asawang si Dino na hiwalay na sila. Papanong sa 2 taong nagdaan na nakunan si Ate Rita ay nitong nakarang 2 buwan lamang siya nakaisip na makipaghiwalay kay Kuya Dino? Naguguluhang tanong ni Daryl. Dahil may iba pang mas malalim na dahilan si Ate Rita, bigla ang imik ni Hana na kanina pang tahimik. Anong ibig mong sabihin? Muling tanong ni Daryl. Napatingin sa kabilang bahagi ng kalsada ang tatlo nang maaninag nila ang bulto ni Dino na may kausap na guro. Sino yung kasamang guro ni Kuya Dino? Tanong muli ni Daryl. Si Teacher Faye yan, isang guro sa kabilang sitio. Ang alam ko, siya yung dating nobya ni Kuya Dino bago pa man maging sila ni Ate Rita. Sagot ni Gregor. Napalingon sina Daryl at Hana sa isa't isa. Tila ba iisa lamang ang namumuong konklusyon sa dalawa. Kinabukasan, maagang nagpunta sina Daryl at Hana sa bahay na tinutuluyan ni Dino. Bago kasi nila isagawa ang plano na isalbang relasyon ng mag-asawa, ay nais muna nilang marinig ang panig nito. Narinig namin ang planong pakikipaghiwalay ni Ate Rita sa inyo, Kuya Dino. Ayos lang po ba kayo? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Hana. Malungkot na napangiti si Dino sa prangkang tanong ng dalaga. Magiging sinungaling ako kung sasabihin ko sa yung ayos lang ako, Hana. Mahal niyo pa naman po si Ate Rita, di ba? May pag-alalang tanong ni Daryl. Sobra. Sobrang mahal na mahal ko ang asawa kong yun. Naluluhang saad ni Dino. Bakit hindi niyo sabihin kay Ate Rita? Dahil hindi siya maniniwala. Ilang ulit ko nang sinabi at ipinaramdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero sarado na ang puso't isip ni Rita. Ayaw niya nang maniwala sa akin. Dahil kay Faye, ang dati mong kasintahan. Tama ako, di ba, Kuya Dino? Saad naman ni Hana. Oo, tama ka. Magkababata kami ni Rita at high school kami nung makilala ko si Faye. Niligawan ko siya at naging kami. Umabot ang relasyon namin ng 1 taon, ngunit naudlot yun nang ipadala si Faye sa syudad para doon magpatuloy sa pag-aaral. Aaminin ko, nasaktan ako. Siya kasi ang una kong pag-ibig. Dinamayan ako ni Rita sa pagdadalamhati. Hindi lingid sa akin na matagal nang may pagtingin sa akin ng kababata ko. Nung una, hindi ko pinapansin. Ngunit dahil desperado kong kalimutan ang sakit na idinulot ng paghihiwalay namin ni Faye, niligawan ko si Rita. Bagay na labis kong pinagsisisihan ang gawin siyang panakipbutas. Sa mga araw, buwan at taon na relasyon naming dalawa, unti-unti na rin akong napamahal kay Rita. Minahal ko siya at higit pa sa pagmamahal na naramdaman ko noon kay Faye. 10 taon nang makalipas, kasal na kami ni Rita at magkakaanak na. Nang biglang bumalik si Faye dito sa bayan. Aksidente kaming nagkasalubong sa daan at nagkumustahan. Nakayakap sa akin si Faye bilang pagbatit pamamaalam nang makita ni Rita.
Akala niya nagtaksil ako sa kanya kaya tumakbo siya palayo at hindi napansin ang paparating na sasakyan. Nasagasaan si Rita at nakunan. Mula nun, hindi na naging maganda ang relasyon naming mag-asawa. Hanggang sa tuluyan hanggang ninais ni Rita na makipaghiwalay sa akin. Mahabang salaysay ni Dino at tuluyang humagulgol. Saglit na nagkatinginan ang dalawa at puno ng awang pinagmasdan ang tumatangis ang palangiting tagapangasiwa sa kanilang sitio. Kung nais pa po ninyo na maisalba ang inyong relasyon bilang mag-asawa, makinig kayo sa amin, Kuya Dino. Saad ni Hana sa lumuluhang lalaki. Hinahangad ni Daryl na sana ay magtagumpay ang plano nila ng dalaga dahil isang malaking sayang kung magwawakas lamang ang relasyon ng mag-asawa dahil sa isang maling akala. 2 araw matapos nasadyain ni Daryl at Hana sa tinutuluyang bahay si Dino ay binisita ng dalawa si Rita na kauuwi lamang galing sa syudad. Gusto niyong samahan ko kayo sa Malinaw Falls? Tanong ni Rita sa dalawa. Ang Malinaw Falls ay isa sa mga tanyag na tanawin sa kanilang bayan. Makikita ito sa Karatig Sitio. Nasabi po kasi sa amin kahapon ni Kuya Dino na madalas daw kayong bumisita ron nung kabataan ninyo. Naisa na naming pumunta doon. Hindi naman po namin alam ang daan papunta lalo na sa Karatig Sitio pa pala matatagpuan. Paliwanag ni Daryl. Magpapasama po sana kami kay Kuya Dino, ate, pero may gagawin daw po siya kaya narekomenda kanya sa amin. Hindi naman po kami siguro nakakaabala, no? Dagdag pa ni Hana. Oo naman, plano ko rin namang magliwaliw muna pagdating galing dun sa syudad. Sagot ni Rita. 2:00 ng hapon nang gumayak sila papuntang Malinaw Falls. Isinama nila sina Gregor, Tanya at Cha. Agad na inayos nila ang dalang baong pagkain sa isang kubo sa tabi ng talon. Pagkatapos ay sunod-sunod na tumalon ang mga ito sa tubig at pinangunahan ni Tanya na kanina pang excited. Daryl, ilalagay ko tong cellphone at wallet sa bag mo, ha? Sigaw ni Hana sa binata na kasalukuyang nakikipagsabuyan ng tubig sa mga kasama. Matapos mailagay ang sariling mga gamit sa bag ng binata ay magkasabay na tumalon sina Rita at Hana sa talon na agad namang nilapitan ng mga nauna. Masayang halakhakan ng 6 ang maririnig sa buong paligid. Mga bata, kain na! May pagbibirong tawag ni Rita sa mga kasama. Nauna na itong lumusong kasama si Cha upang ihanda ang baong pagkain. Kapwa na pahagikhik ang dalawa ng matanaw nila ang 4 na kasama na parang mga batang nag-uunahan sa pagtakbo papunta sa kinaroroonan nila. Masayang nagbibiruan ng 6 habang kumakain. Sentro ng panunokso nila sina Hana at Daryl. Napapansin kasi nila ang madalas na pagsasama ng dalawa at ang pagiging malapit nito. Katulad na lang ngayon na pinagbabalatan ni Daryl ng hipon ang dalaga habang sinusubuan naman ito ang huli. Natural ang mga kilos ng dalawa na para bang madalas nila itong ginagawa. Huli na ba ako? Boses ni Dino ang pumutol sa masaya nilang pag-uusap. Kuya Dino! Sabay na sigaw nila. Liban kay Rita na bigla ang nawala ng gana sa pagdating ng asawa. Kuya Dino, halika na! Kain tayo! Masayang pag-alok ni Daryl. Nakangiting lumapit si Dino at palihim na tinapunan ng tingin ang asawang biglang nanahimik. Na-miss niya ito. Hay, asawa ko! Pakiabot naman ng plato, mahal. Pagpapapansin ni Dino sa asawa. Inirapan lang siya nito bago padabog na inabot ang pinggan. Matapos kumain ng lahat ay masayang bumalik sila sa pagligo sa talon, maliban sa dalawa na sina Dino at Rita. Nagpumilit kasi si Rita na siya na lang ang magliligpit ng kanilang pinagkainan upang makaiwas sa asawa. Ngunit mali yata ang naging pasya niya dahil nagpaiwan din ito upang tulungan siya. Rita, pwede ba tayong mag-usap? Basag ni Dino sa katahimikan nilang dalawa. Wala tayong dapat pag-usapan, Dino. Hindi lumilingon na sagot ni Rita. Marami, Rita. Tayo. Pag-usapan natin ang tayo. Wala nang tayo, Dino. Matagal na. Tuluyan ang hinarap ni Rita ang asawa. Hindi, Rita. Walang lagukas at walang magwawakas sa ating dalawa. Mariing saad ni Dino. Mapang-uyam na tumawa si Rita sa tinura ng asawa. Matagal na tayong tapos, Dino.
Mula nung araw na nagtaksil ka't namatay ang anak ko ay pinutol ko ng relasyon nating dalawa. Nagtitimping sigaw ni Rita sa kaharap. Ayaw niyang marinig ng mga kasama ang namumuong away nila ni Dino. Hindi ako nagtaksil. Mahinang sagot ni Dino. Nanghihina siyang makita ang puno ng sakit at galit na namumutawi sa naluluhang mata ng asawa. Ha? Hindi ako bulag, Dino. Mali ang pag-aakala mo sa nakita, Rita. Yakap lang yun ang pagbatit pamamaalam. Noong araw lang din kami nagkasalubong ni Faye. At sa tingin mo maniniwala ako? Alam kong hindi ka maniniwala. Pero paulit-ulit kong ipapaliwanag sa'yo. Hindi ako nagtaksil, Rita, at kailan hindi ako magtataksil. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anghel natin. Lumuluhang saad ni Dino. Lumuhod siya sa harap ng asawa at hinayaang umagos ang mga luhang hindi maubos-ubos. Nagmamakaawa ako sa iyo, Rita. Huwag mong ituloy ang pakikipaghiwalay sa akin. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay tuluyan ng mawawala. Pakiusap. Nagmamakaawang saad nito. Nasasaktan si Rita na makita sa ganitong sitwasyon ng asawa. Nasanay siyang palagi itong nakangitit puno ng buhay ang mga mata. Hindi niya nakita ang pagluha nito nang makunan siya, kaya ito ang unang pagkakataon na makikita niya na labis na tumatangis ang asawa. Dino, tumayo ka na riyan. Nahahabag na saad ni Rita. Pakiusap, Rita. Nakikiusap ako. Sabihin mong hindi mo itutuloy ang pakikipaghiwalay sa akin. Nagmamatigas si Dino sa asawa. Pilit na pinapatayo ni Rita ang asawa, ngunit mahigpit itong yumakap sa mga hita niya habang umuusal ng pakiusap. Oo na, iuurong ko ng prosesong annulment na ipinasa ko. Sumusukong saad ni Rita. Talaga? Parang batang naninigurado na tanong ni Dino. Oo, kaya tumayo ka na dyan. May pagsuko ang boses na saad ni Rita, ngunit halata ang ngiti sa mga mata nito. Tumayo si Dino at agad na niyakap ang asawa habang umuusal ng pasasalamat. Sinagot din naman siya nito ng yakap. Lingid sa kaalaman ng dalawa, kanina pang nakamasid ang mga kasama sa madamdaming pag-uusap nila. Napangiti si Daryl at Hannah dahil sila ang salarin sa pagbabati ng mag-asawa. Pagsapit ng araw ng Sabado ay hinintay ni Daryl ang pagdating ni Hannah sa bahay. Mula kasi noong opisyal na silang naging magkaibigan ay sumasabay ang dalaga sa kanya tuwing umagahan. Hindi na napigilang tumayo ng binata at lumabas ng bahay upang puntahan ang dalaga. Madalas kasing alas 7 ng umaga ito dumarating. Ngunit ngayon, malapit nang sumapit ang alas 10 ay wala pa ito. Nasa bungad pa lamang siya ng pinto ng bahay nito ay bigla na lamang bumukas iyon. Oh, Daryl! Gulat na wika ng dalaga. Kunot noong pinasadahan ni Daryl ang ayos nito. Saan ka pupunta? Maliit ng ngiti ang iginawad ni Hannah. Nahalata ni Daryl ang lungkot sa namumugtong mga mata nito. Luluwas ako sa syudad. May importanteng tao lang akong bibisitahin. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib si Daryl habang nakatingin sa walang kislap na mga mata ni Hannah. Puno ito ng pagkalumbay, lungkot at sakit. Nais niyang malaman ang dahilan nito. Pwede ba akong sumama sa'yo? May pagpapasyang tanong ng binata. Nagdadalawang isip ang dalaga na pasamahin si Daryl, ngunit tumango na rin bilang pagsang-ayon. Nagmamadaling bumalik sa sariling bahay si Daryl upang magbihis. Pagkaraay sabay silang lumuwas ng syudad. Dumaan pa sila sa flower shop na ikinataka ng binata. Nandito na tayo. Mahinahong wika ni Hannah. Inilibot ng binata ang kanyang paningin sa malawak na lugar ng sementeryo. Napatingin siya sa dalaga nang maglakad ito at sinundan. In loving memory of Arman Torres. Pagbasa ni Daryl sa nakaukit na pangalan sa lapidang hinintuan ni Hannah. Naguguluhan man ay pinili na lang niyang manahimik. Siya si Arman, ang namatay kong kasintahan. Sagot ng dalaga sa naguguluhang si Daryl.
Ngayon yung ika-4 na death anniversary niya. Dugtong pa nito. Nanatiling tahimik si Daryl. Hinayaan niya ang dalaga na ilabas ang kinikimkim nitong hinanakit. Siya ang una kong nobyo at ang akala ko yun siya na rin ang huli. Sabay kaming lumaki sa bahay ampunan. Naging malapit na magkaibigan at magkaagapay sa lahat. Kahit na may umampo na sa kanya, hindi nawala ang koneksyon naming dalawa. Kalaunan, naging nobyo ko siya at hindi nagtagal, napapasyahan naming magpakasal. 2 taon din kaming magkarelasyon. Ikakasal na sana kami. Pero, isang araw bago yung kasal namin, na-aksidente siya. Car accident. Kwento pa ng dalaga. Gusto mang lumuha ni Hana ay wala na siyang mailabas. Naubos na ata dahil sa labis na pag-iyak niya kagabi. Arman, Han, nandito na ako ulit. Sa pagkakataong ito, kailangan ko nang tapusin ang lahat ng sakit na matagal ko nang kinikimkim sa loob ng 4 na taon. Sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob para bitiwan ang sakit at panghihinayang na inipon ko sa mahabang panahon. Handa na ako. Handa na akong tanggapin ang katotohanang wala ka na talaga at hindi na natin maaabot ng magkasama ang mga pangarap nating binuo. Ang pangarap na bumuo ng sariling pamilya. Saad ng dalaga na hinahaplos ang nakaukit na pangalan sa lapida. May darating mang bago. Mananatili pa rin ang espasyo mo rito sa puso ko. Paalam, Arman. Sa puntong iyon, unti-unti nang pinalaya ni Hana ang masakit na alaala ng pagkawala ng dati niyang mapapangasawa. Magpapakasal kayo ulit, Kuya Dino? Manghang tanong ni Daryl. Oo, napagkasundoan namin ni Rita na magpakasal sa araw ng pista dito sa atin. Nagagalak na sagot ni Dino. Ikakasal na lang ulit si na Kuya Dino pero hindi pa rin ako sinasagot ni Sarah. Lungkot-lungkutang saad ng binatang si Gregor na tinatawanan na lamang ng 2 lalaki. Ikaw ba, Daryl? Wala ka bang nobya o di kaya'y naliligawan? Tanong ni Dino. Liligawan pa lang. Sagot naman ni Daryl na may misteryosong ngiti sa labi. Pasimple nitong tinapunan ng tingin ang dalagang si Hana na masayang nakikipagdaldalan kina Karen at Rita. Napansin agad ito ng dalawa at sabay na napangisi. Mukhang kilala na namin ang balak mong ligawan. Nanunuksong saad ni Gregor sa kaibigan. Abala sa pagtitipa ng manuscript si Hana sa kanyang laptop nang biglang tumunog ang cellphone ni Daryl katabi ng laptop niya. Sagutin mo! Saad ng binata na kasalukuyang naghuhugas ng pinggang pinagkakainan nila kanina. Dinampot ni Hana ang cellphone bago sagutin ang tawag. Ni-loudspeaker pa niya ito upang marinig rin ng binata. Pwede ka nang bumalik rito, SPO1 Segovia. Nakumpirma nang sa sitio matatag ang sospek. Kaya pwede mo nang ihinto ang pagmamanman dyan sa sitio Marikit. Ani ang boses sa kabilang linya. Wala sa sariling naihulog ni Daryl ang basong hawak mula sa narinig. Nag-aalalang tinanaw niya ang dalaga na ngayon ay walang reaksyon na nakatitig sa hawak na cellphone. Hana, magpapaliwanag ako. Naisa nang magpaliwanag ni Daryl ngunit agad itong pinutol ng dalaga. Bakasyon na palang pagmamanman ngayon. Kalmadong saad na boses nito. Ngayon na tapos na palang mission mo dito, sana ipaliwanag mo muna kina Kuya Dino kung ano talagang totoo mong pakay rito bago ka umalis sa aming sitio. Saad ng dalaga bago niligpit ang laptop na ginagamit kanina. Hindi na napigilan ni Daryl ang tuluyang pag-alis ng dalaga. Kung ganun, pagmamanman talagang totoong pakay mo rito at hindi bakasyon? Tanong ni Dino. Alam mo ba to, Gregor? Ha? Ang tanging naisagot na lamang ng binata. Wala hong alam si Gregor tungkol dito. Yun talagang idadahilan ko sa kanya. Confidential po kasi itong misyon namin. Paliwanag ni Daryl sa mga ito. Tapos na siguro ang misyon mo rito kaya sinabi mo na sa amin ngayon. Saad naman ni Rita. Ganun na nga ho. Sagot ni Daryl. Nung unay wala talaga siyang plano na magpaliwanag sa mga ito kapag matapos na ang misyon niya rito tulad ng sa mga nauna. Ngunit
Naging malapit na si Daryl sa mga tao roon at itinuring niya na ring mga kapamilya. Kaya naman, heto siya ngayon sa harap nila at nagpapaliwanag. Ayos lang yan, Daryl. Trabaho mo yan bilang pulis, kaya naiintindihan ka namin. Wika ni Dino na sinang-ayunan naman ng iba. Nagkausap na ho ba kayo ni Hana? Tanong naman ni Karen. Hindi pa po. Ayaw niya kasi akong makausap. Paano yan? Bukas ka na babalik sa Maynila. Nag-aalalang sabi naman ni Dino. Napabuntong hininga si Daryl. Paano nga ba niya paaamuin ang dalaga kung bukas ay aalis na siya? Mabilis na hinalikan ni Dino si Rita na ngayon ay asawa na niya sa pangalawang pagkakataon. Malakas na naghiyawan ang mga panauhin. Sana all! Malakas na sigaw ni Gregor na umani ng halakhakan. Mahina siyang hinampas sa braso ng katabing si Sarah, ang dalagang nililigawan ng binata. Hana Pangilinan, pwede ka bang tumayo? Napatigil sa pagtawa si Hana nang marinig ang pamilyar na boses sa mikropono na tinatawag ang pangalan niya. Kinakabahan at naguguluhan man ay pinili na lamang niyang tumayo dahil sa paghihimok ni Natcha at Tanya. Tinulak siya ng baklang si Tanya sa gitna ng aisle. At mula roon, nakita niya si Daryl sa bungad ng simbahan, bit-bit ang mikropono. Hana, alam kong nasa proseso ka pa ngayon ng pag-move on. You know, 2 heads are better than 1. Kaya naman kung hahayaan mo ko ay gusto kitang tulungan na makalimot sa mga pinagdadaanan mo. Lalo na sa nakaraan mong heartbreak. Saad ng binata habang naglalakad sa gitna ng aisle papalapit sa dalaga. Hana, ayaw na kitang maging friend dahil gusto na kitang maging girlfriend. Naghiyawan sa kilig ang mga panauhin sa naging banat ng binata. Hana Pangilinan, pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Daryl nang tuluyang makalapit sa dalaga. Umuo ka na bruha, kung ayaw mo, aagawin ko sa'yo si Daryl. Sigaw ni Tanya. Remind ko lang sa'yo, mahirap akong ligawan. Biro ni Hana kaya marami ang natawa, kabilang na roon ang binatang kaharap. SPO1 Daryl Sean Segovia, tinatanggap ko ang panliligaw mo. Sagot ng dalaga na ikinahiyaw ng lahat. Hinawakan siya ng binata at niyakap. Hindi mo natuloy ang pangarap niyong dalawa ni Arman. Nandito na ako upang tuparin yun, kasama ang mga taga Sitio Marikit. Bulong ng binata sa dalaga. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.